Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Ilang linggo pagkatapos ng aming graduation sa kolehiyo, napagdesisyonan ng aming klase na bibisitahin namin ang isa naming kaklase na nakatira sa Hinundayan, Southern Leyte. Natuloy naman ang aming plano at nanatili kami doon ng 3 gabi at 2 araw. Masaya kami doon. Sa nakatakdang araw ng aming pag-alis sa lugar para pumunta sa Cebu, may celebration na naganap. So, ipinalam sa amin nung ticketing office na, sir, nung kumuha kami ng ticket na susunduin po kayo ng isang bus. Ito pong bus na ito ay siya pong maghahatid sa inyo papunta doon sa port sa Bato, sa Southern Leyte. So, yun. Hindi namin alam kung anong oras, basta susunduin kami ng bus sa araw na yun. Pero kinabukasan, instead na maghanda kami, o nung gabi niyo dapat maghanda kami, hindi kami naghanda. So, nag-enjoy kami dahil may celebration. So, nagkantahan, nagkain kami, inuman. Noong mga ilang oras na, dumating yung bus. So, dahil hindi kami handa, sorpresa kami sa pagdating ng bus, kaya dali-dali namin kinuha yung mga gamit namin, ang iba nakasampay pa. So, isang pagkakamali namin doon ay, yun nga, hindi kami naghanda. Alam naming aalis kami sa araw na yun, pero hindi, wala kaming ginawang paghahanda. Kaya, yun, maraming nakalimutan. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay pinalalahanan tayo ni Jesus na maging mapagbantay sa lahat ng oras o maging laging handa. Pinalalahanan niya tayo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang iyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Ito ay literal na nangyari sa amin. Nagulat kami dahil masyado kaming nagumon sa pagdiriwang. Mga kapatid, itinuro sa atin ng ating mga karanasan sa buhay na ang mga taong hindi mapaghanda ay palaging nakakaranas ng kahihiyan, pagkawasak at kabiguan. At totoo rin ito sa ating espiritual na buhay. Ang pagkabigong manatiling gising o alerto
ay tiyak na hindi handa sa pagdating o pagbabalik ni Hesukristo. Bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay tinawag upang mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. At ito ang ipinaalala sa atin ngayon ni San Pablo na kailangan nating magkaroon ng tamang saloobin sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at may pagmamahal sa isa't isa bilang paraan ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahon ito ng Adbyento, bilang bayan ng Diyos, hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo sa kaluwalhatian upang gawing ganap ang kanyang walang hanggang kaharian. Gayunpaman, makatutulong din kung ating titingnan na ang Adbyento ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik o pagdating ng Panginoon. Isipin din natin na ang Adbyento ay bilang kaganapan para sa ating pagbabalik sa Diyos. Para sa ating paghahanda sa panahon na ito ng Adbyento, kailangan nating mamuhay ng matuwid na saloobin at ito ay makakamit lamang sa tatlong paraan ng ating pagbabalik. Una, pagbabalik tanaw sa ating buhay. Pangalawa, pagbabalik ugnayan sa iba. At pangatlo, pagbabalik loob sa Diyos. Una, pagbabalik tanaw sa ating buhay. Sa panahong ito ng Adbyento, dapat nating pagnilayan o suriin ang ating karanasan sa buhay upang makita natin ang ating mga pagkukulang, makita ang mga biyayang ating natanggap o natatanggap at matuklasan ang mga kakayahan na maaari pang mapabuti. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung ano ang kailangan nating itama, ang mga bagay na kailangan nating pasalamatan at pahalagahan, at ang mga katangian at kakayahang kailangan nating pagsikapang mapabuti pa. Pangalawa, pagbabalik ugnayan sa iba. Ang panahon ng Adbyento ay panahon din para ibalik natin ang nasirang pagkakaibigan at relasyon. Malamang sa buong taon na ito ay dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok, hindi lamang sa buhay kundi pati na rin sa ating relasyon sa ating mga pamilya, mga kaibigan, kamag-anak, trabaho at iba pa. Ang panahon na ito ay panahon para sa atin na magsikap na maibalik ang ating relasyon at subukang magpatawad sa tulong ng Diyos sa mga nanakit sa atin. Pangatlo, pagbabalik loob sa Diyos. Siguro dumating sa punto ng ating buhay na napagod tayo sa paghihintay ng ating Panginoon at nakita natin ang ating buhay na wala ng pag-asa. Mga kapatid, kung unti-unti na tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, alalahanin natin na hindi siya nagsasawang maghintay sa ating pagbabalik para sa ating pagbabago. At kaya, tinawag tayo hindi lamang upang ibalik ang ating relasyon sa iba. Tinatawag din tayong kailangan natin ibalik ang ating relasyon sa Diyos. Ang pagbabalik sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pagbabalik loob. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tatlong paraan na ito bilang ating paraan ng paghahanda sa ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoon, ay tunay nating masasabi na hindi tayo magugulat sa kanyang pagdating at mas magiging makahulugan ang panahon ng Adbyentong ito para sa atin.